Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 9. Wala nang pagtatanghal pa ang mga estudyante ni Evangeline ng gabing iyon, ngunit obligado siyang dumalo ng koronasyon ng Little Mr. and Miss Mabayo. Maagang matatapos ang koronasyon. May pasayaw pa para sa komite ng pista at para sa iba pang barangay official at guest. Pinagbuti niya ang pag-aayos sa kanyang sarili. Nais niyang maging magandang-maganda siya sa paningin ni Gideon. Isang ikot pa ang ginawa niya sa harap ng salamin. Bago siya lumabas ang silid niya, naabutan niyang naghihintay na sa sala si Gideon. "Good evening, beautiful," bati nito, todo ang ngiti. "Ang ganda-ganda talaga ng mahal ko." Nilukutan niya ito ng ilong. Bagamat may kilig na dulot ang nakikita niyang paghanga sa mga mata nito. "Tayo na po, Doc Bolero," at malapit nang magsimula ang koronasyon. Nagpaalam na sila sa kanyang mga magulang. Hawak siya nito sa siko na tila ba isa siyang babasaging kristal na dapat ingatan. "Magkotse na lamang kaya tayo?" Suhestyon nito nang nasa labas na sila ng bakuran. "Ang lapit-lapit lang ng plaza." Humakbang na siya palayo. Napasunod naman ito. "Hindi kasi bagay sa'yo ang naglalakad. Ang ganda-ganda ng gayak mo. Pakiramdam ko tuloy VIP ang kasama ko." "Tumigil ka na nga sa pambobola, Rian. Akala mo lang kasi lagi akong nambobola. Hindi mo lang alam kung ilang taon kong pinangarap na makasama ka ng ganito. Takot na takot nga ako eh. Pag naiisip kong baka sinagot mo na ang panliligaw ni Ray. Hindi ko yata kayang makita ka sa piling ng ibang lalaki. Ayoko sa lalaking seloso," babala niya rito. "Pero minahal mo ko noon kahit alam mong seloso ako." Hindi siya makapiyok. Totoo naman yon. Mga bata pa nga lang sila, nanununtok na ito kapag may ibang lalaking aali-aligid sa kanya noon. Magsisimula na ang programa nang sapitin nila ang plaza. Nakita agad siya ni Loida. Kaumpok nito ang iba niyang co-teacher na dalaga. Kinawayan siya nito. Habang lumalapit siya sa kinauupuan nila Loida, nakasunod pa rin sa kanya si Gideon. "Hi, Doc Gideon!" Ang halos magkakasabay na bati ng mga ito sa kanyang kasama. "Hi!" ganti nitong nakangiti. "Congratulations sa success na piyesta natin ngayon. Job well done, ladies." Kinikilig na nagpasalamat ang mga ito. At may idinagdag pa si Loida. "Congrats din sa'yo, Doc Gideon. Sa wakas, may nakahuli rin sa pinakamailap naming co-teacher." Kinindatan pa siya ng bruha matapos magsalita. "Hindi pa naman." "Thank you." Lalo namang lumawak ang pagkahangiti ni Gideon na hindi man lang pinatapos ang sinasabi niya. "Bagay kami, hindi ba?" Nag-ayo na naman ang mga ito. Kinakabahan siya sa kung ano pa ang uusisain ni Loida nang marinig nila ang boses ng Master of Ceremony sa loudspeaker para sa pagsisimula ng programa. Nang matapos ang koronasyon, isinunod agad ang sayawan. Hindi na inalis ni Gideon ang pambabakod sa kanya. Maaaring hindi niya kailanman aaminin dito. Ngunit iyon din ang nais niya. Ito ang una niyang sinayaw. Sa wakas, anas nito nang nasa gitna na sila ng plaza. Nagtatanong ang mga matang tumingala siya rito. Nagawa na nating magkasama sa maraming bagay noong mga bata pa tayo. Pero ang pagsasayaw, ngayon pa lang. Pareho po kasing kaliwa ang paan nyo, tudyo niya. "Hindi na oy. Nag-aral yata ako ng isang dance instructress sa Maynila."
pagyayabang nito. Talagang pinaghandaan ko ang paghaharap natin dito sa dance floor. Para napakasimple lang namang isayaw ang sweet music eh. Oo nga, ngayon ko lang nalamang ganito pala ka-enjoyable na isayaw ang sweet music. Sana puro ganito na lang ang tugtog. Hinapit pa nitong lalo ang kanyang katawan. Nagsimula na siyang maasiwa, lalo na magdaiti ang kanilang mga katawan. Bigla siyang nakadama ng pagkaalinsangan, gayong malamig ang dapyo ng panggabing hangin. Nang tumingin siya sa nasa salamin, ay nasa salamin ang mga mata ni Gideon na may tila mumunting baga nang nagniningas doon. Gelly, kahit konti ba hindi pa ako nakakalapit uli riyan sa puso mo? May pagsusumamong sabi nito. Hindi yata niya kayang isatinig ang isasagot. Nagkabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Lalo na't may kakaibang pakiramdam ang hatid na sumpit ng mainit nitong hininga sa kanya. Hindi mo na ba ako kayang mahalin? Pinili niya ang pinakaligtas na sagot. Ano bang tingin mo? Ang pakiramdam mo? Pumunit ang purong ngiti sa mga labi nito. I love you, Gelly. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Pagkarinig sa sinabi nito, hindi niya maikurap ang mga mata sa nakitang sinseridad doon. Hindi siya tumutol nang ihilig nito ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hanggang sa matapos ang tugtog, ay walang nagsalita sa kanilang dalawa, kapwa nila ni Namnam. Ang kaiga-igayang pakiramdam ng paglalapit nilang iyon. Pakiramdam niya ay wala siyang pakialam, kahit magunaw man ang mundo, basta naroon siya sa lugar na pinakaaasam niya, sa mga bisig ni Gideon. Nakailang tugtog yatang hindi siya nito pinagpapahinga. Kung hindi pa niya ito niyayang maupo, hindi pa sila hihinto sa pagsasayaw. Ihingi lang kita ng mainom sa food committee, Gelly. Sabi nito na makaupo siyang muli. Tumango naman siya. Sina Loida ay hindi rin maawat sa dance floor. Katatalikod pa lamang ni Gideon na may maupo sa kanyang tabi. Hi, Evangeline. Paglinga niya, nakita niya ang maputing babaeng kaninang umaga ay sumalubong kay Gideon. Kung ito nga si Julie, malaki na nga ang pinag-iba niya ang kanyang mukha kaysa noong mga bata pa sila. Hindi niya alam kung paano kumapal. Bagamat hindi gaano kaganda ang mga pilikmata nito, nagkahugis na rin ang ilong nito. Sa kabuuan, gumanda si Julie. Naging sopistikada ito. Hi! Ganting bati naman niya. Nakita ko kung paano kayo nagsayaw ni Gideon, so sa tingin lang niya yon inihayag at hindi sa tinig. So, ikaw na pala ang latest fling niya. Umangat ang isa niyang kilay. Nasabi ba niyang matagal niya akong naging girlfriend? Puno ng kumpiyansang wika nito. May nabanggit siya sa akin. Sabi niya, habang pinag-aaralan, ang maging reaksyon nito. Iisa lang daw ang naging girlfriend niya at kilala ko yon. I'm sorry, Julie. Hindi ikaw ang tinutukoy niya eh. Nabawasan ng kumpiyansa ang nasa anyo nito. Iglap na nagmukha itong gerera sa paningin niya. Tanungin mo sa kanya kung sino ang nakalibin niya noong nasa Maynila pa siya. Pakiramdam niya ay mapupunit ang puso niya sa naririnig. Nais niya ngayong gawin dito ang ginawa noon ni Gideon kay Ray. Ang sapakin nito. Hindi ka makapagsalita dahil lilitaw ang katotohanan. May lakip na kislap na tagumpay. Amang matang dagdag pa nito. Kahit talunan na, hindi niya yon ipinakita sa babaeng ito. Kung totoong sinasabi mo, then, tell me, kung nasaan ang mga balat ni Gideon. Batid niyang cheap ang dating niya sa itinatanong at sa tila pakikipagpaligsahan dito. Ngunit kailangan niyang malaman kung talagang totoo ang sinasabi nito. Sa ibaba ng kanang dibdib, biglang naging pilya ang anyo nito. Tila naaamoy
ang kanyang pagkatalo. Sa left side ng kanyang groin. Bago pa niya maisatinig ang huling ulos, dumating na si Gideon. Here's your drink, Kelly. Naubusan ng malamig kaya natagalan ako. Thanks. Hindi ngumiting wika niya. Sabay kuha ng bottled mineral water dito. Hi, darling. Bati rito ni Julie. Agad na naikapit ang isang kamay sa braso ni Gideon. Julie, nandito ka rin pala. Let's dance. Hinatak na dito ang braso ng kanyang kababata. Pero, sumama ka na, Gideon. Okay lang ako rito. Wika niya kahit nais umusok ang kanyang ilong sa pagkagigil kay Julie. Nang makapagitna na ang mga ito sa dance floor, siya naman ang lapit sa kanya ng kababatang si Ray. Magandang gabi, Evangeline. Siguro naman makakasingit na ako ngayong isayaw ka. Nang-eengganyo ang ngiting wika nito. Bakit nga ba hindi? Sige, nagsayaw sila ni Ray. Nakita niya kung paano magalawan ang mga kalamnan ni Gideon sa panga nang makita sila nito. Ang lagay? Ako lang ang uusok ang ilong sa pagsiselos habang nakapulupot sa iyo ang Julie mo. Nangangalahati na ang tugtog nang mapuna niyang hindi na nagsasayaw sina Julie at Gideon. Hindi niya alam kung nasaan na ang babae. Ngunit si Gideon ay mukhang torong susumingasing habang pagsunod sa kinaroroonan nila ni Ray. Ano ba? Hindi mo ko kailangang hawakan. Makakalakad ako mag-isa, singhal ni Evangeline kay Gideon. Naglalakad na sila noon pa uwi. 9:00 pa lang ng gabi, mas maaga kaysa sa dapat sanang alis nila sa sayawan dahil na rin sa kagagawa nito. Kaninang lapitan sila nito ni Ray habang nagsasayaw. Natitiyak niyang masusuntok na naman ito ni Gideon. Ngunit nagtaka siya na mag-excuse ito sa kanila ni Ray at sabihing ipinasusundo na siya dahil sinusumpong ng hika ang lolo Jose niya at dadalhin sa ospital. Hindi siya naniniwala roon dahil hindi naman hikain ng abuelo niya. At may palagay rin siyang hindi rin naniniwala roon si Ray, ngunit nagbigay naman ito. Laglag ang mga balikat na nagpaalam ang lalaki sa kanya. Kaya heto sila ngayon, animoy may susuguring gera, kamamadali sa paglalakad. Kaninang magkayaka pa kayong nagsasayawan ni Rhea? Wala ka man lang reklamo? Sumbat nito samantalang hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Kaya pala itinulak mo kong makipagsayo kay Julie? At lalo ka namang walang reklamo habang nakalingkis sa'yo ang Julie mo? Ganti naman niya. Beside, kahit naman hindi ko sabihin magsayo kayo, tiyak na hindi ka naman tatantanan ng babaeng yon. Narating na nila ang tapat ng kanilang bahay. Ngunit patuloy pa rin ito sa paglalakad. Saan mo ko dadalhin? Naaalarmang tanong niya dahil lalong humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Sa halip na sumagot, dinala siya nito sa bahay ng mga ito. Bakit dito sa inyo mo ko dinala? Tanong naman niya nang tuloy-tuloy lang silang pumasok sa loob ng bahay. Nang sapiti nila ang tapat ng silid nito, lalo na siyang umalma. Gideon, ano ba? Baka magising si Tia Romana. Magigising nga sila kung ganyang kalakas ang boses mo. Mariin itong sabi sa mahinang tining. Mag-uusap lang tayo, Gelly. Once and for all, kailangan nating magkaliwanagan. Wala siyang nagawa nang halos patulak siya nitong ipasok sa silid at isara nito yon. Iniupo siya nito sa kama habang ito naman ang nagpapalakad-lakad sa kanyang harapan. Tila frustrated na sinusuklay nito ang marahas ang buhok at nagpabuntong hininga. I thought I already made myself clear. Huminto ito at humarap sa kanya. Puno ng hinanakit ang mga mata. Hindi na tayo mga bata para magpaselosan. Ganun pala eh. Di sana pinatiko mo ang bibig ng girlfriend mong ipinaglihi sa sawa. Ganti niya. Lalo siyang nainis pagkaalala sa babae.
Awang ang bibig na napatanga ito sa kanya na tila ba nagsalita siya ng Latin na hindi nito kailanman maintindihan. Ang sabi sa akin ni Julie, ako raw pala ang latest fling mo dahil siya lang. Siya lang naman daw ang matagal mo nang naging girlfriend. At nag-live-in pa nga raw kayo sa Maynila eh. Lalong umuwang ang bibig nito. Pagkatapos ay napahalakhak na. Sinabi niya yon? Nahinto naman ito at naupo sa tabi niya. At naniniwala ka naman sa kanya. Bigla siyang napaisip. Muntik na nanumbalik ang pagdaramdam sa mukha nito. Mas pinaniniwalaan mo pa pala ang babaeng yon kaysa sa akin na kilalang kilala mo na. May kudlit na hiyang. Nanadama na banggitin nito ang salitang kilalang kilala. Aware na aware siya sa kinalalagyan nila ngayon ay ang mismong silid na naging saksi sa pagkalubos sa pagkakilala niya rito. She was very convincing. Paano? Nagdududa lang ako nang sabihin niya. Hindi na niya maituloy ang sinasabi. Lalo nang dagdagan ang pagkapahiya niya. Nang sabihin niyang untag naman ito, kung nasaan yung ikalawa mong balat, naging interesado lalo ang anyo nito. Nasaan daw? Sa left side daw ng groin mo. Napahalakhak na naman ito ngunit pigil sa takot din siguro na may makarinig sa pag-uusap nila. Of course! Alam mo kung nasa ng ikalawang balat ko. Pilyong sabi nito at kinuha ang dalawa niyang kamay. Nagyuko siya ng ulo. Ikinulong siya nito sa mga bisig nito at naramdaman pa niya ang dampi ng halik nito sa kanyang buhok at pagkatapos, mahigpit siya nitong niyakap. Yakap na tila wala na itong balak na pakawalan. Nang magkala sila ni Gideon, nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Wala akong ibang pangarap kundi ang pagdating ng sandali sa buhay ko na muli akong makapasok sa puso mo, Gelly. Na walang Ray o Julie o kahit sino pang makakapagpaalis sa akin doon. Nakaya ko na walang communication sa iyo sa mga huling taon ko sa Maynila. Dahil sa katiting na pag-asang hinahawakan ko, pag-asa na dahil may nangyari sa atin noon, wala kang ibang lalaking hahayaang makasaling sa iyo kundi ako lang. I have branded you as mine. Kahit noong mga bata pa tayo, pinagtibay lang yon. Lalo na nang may namagitan sa atin. Wala akong ibang minahal na babae maliban sa iyo. Gagawin ko ang lahat, paniwalaan mo lamang ako. Hindi niya natiis na haplusin ang mga mukha nito. I believe you. Sa isang iglap na wala ang paghihirap na nakalarawan sa mukha nito. Puno ng pag-asam ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Bigla na naman siyang sinagian ng pagkapahiya. Nagyuko siya ng ulo. Ikaw muna. Ikinulong nito sa mga kamay ang gilid ng kanyang mukha. I love you. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko kahit ilang taon pa ang lumipas. Kahit magkaroon pa tayo ng apo sa tuhod. At sa talampakan, dagdag niya dahil laging madrama na ito. Oh, Gelly. And he kissed her sweetly truly. I love you too. Nang muling maghina ang kanilang mga labi, mas maalab na ang kanilang mga halik. Muling tinahak ng kanilang mga kamay at labi ang dating puok na hindi nawaglit minsan man sa kanilang mga memorya. Mas malaya na nilang pinakawawalan ang mga damdaming ilang taon ding napiit sa kanilang mga sarili. Mga walang hiya? Wala pang basbas na kasal? Nagkakabinyaga na rito? Kapwa sila napabalikwas ni Gideon. Nakabalandra ang bulto ng lolo Jose niya sa pinto. Hawak ang gulok na ala Andres Bonifacio. Hindi pa sila nakahuma nang biglang lumitaw ang pupungas-pungas na si Lolo Andres. Ko! Mabuti nga yon.
at nang nakarami na tayong tuturo ang mga apo. Malay mo sa dalawang yan magmumula ang susunod na Grand Master ng Dama. May hahalili na sa trono nating dalawa. Hindi na nila narinig ang naging sagot ng abuelo niya dahil nakabig na ni Lolo Andres. Pasara ang pinto. 7 years later. Pigilan mo ang ulo, mahal, wika ni Gideon kay Evangeline. Lolo Jose, kayo po ang pumigil sa kamay ni Gideon Jr. Lolo Andres, dito naman po kayo sa mga paa. Daig pa nito ang Flaton leader sa pagbibigay ng instruction sa kanila. Hindi tuloy niya naiwasang mapahagik-gik. Tinignan niya ng masama ang kanyang asawa. Pinagbuti na lamang niya ang paghawak sa ulo ng nag-uumalpas nilang anak na kasalukuyang nakaupo sa dental chair. Ngumangal-ngal. Pagkaraan ng 1 minuto, naiturok din ang karayom sa gilagid nito. Nang umepekto na ang pampangimay, nabunot na din ang ngiping pudpud ng bata. Hay anak, pinahirapan mo ng husto ang daddy hikbi ang isinagot nito sa ama. Tena apo, ibibili kita ng ice cream at ng Lolo Andres para mawala ang pagdurugo ng gilagid mo. Aya rito ng 2 matanda. Mabilis namang pumayag ang bata na walang bigla ang paghikbi nito. Saglit pa, silang mag-asawa na lamang ang naiwan sa klinika. Ang 2 hukluban na may kasalanan kung bakit napudpud agad ang ngipin ng anak natin Reklamo ni Gideon sa kanya habang inaakbay ang isang kamay sa balikan niya. Tambakan ba naman ang lagi ng candy sa tsokolate si Gideon Jr.? May magagawa naman ba tayo? Sagot niya na pinagsalikop naman ang mga kamay sa bewang nito. Kunwan ay nag-iisip ito. Pilyo ang hilatsa na mukha nito nang muli siyang tignan. I have an idea. Ibinulong nito sa kanyang naisip. Napahagik-gik na naman siya. She was more than willing na sundin ang suhestyon nito. After all, malaki na ang anak nila. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.